So ayun mga ka-solar, medyo challenging yung pagtaas natin ng battery. At apat nga yung ilalagay natin na battery, 200 ampere hours ang bawat isa. So isasabit na lang namin ngayon at itatry na namin i-power up mamaya. Dahil eto, nandun yung junction kung saan i-connect yung mga battery cable. So ang pagtaas namin, ito merong sabitan dito sa likod. Ayan, at i-clip lang yan. Pero dahil nga mataas ito, gumamit tayo ng lifter. At mataas ang inaabot nito. So ayun. So ayun mga ka-solar, tapos na nating ma-install ang 16 kilowatts na hybrid day inverter at apat na pirasong Yodar na 200 ampere hours bawat isa. So ito yung panel box. Nandiyan natin nilagay yung mga DC SPD, AC, mga MCBs, DC battery breaker na MCCB. At saka itong day natin na 16 kilowatts. Yan, at kasalukuyan na nag-harvest. At dito natin in-isolate yung mga load side, Ayan. So itong dalawang ito ay junction box lang para sa terminal blocks natin, para pumunta roon sa dalawang ATS or automatic transfer switch. At nandito naman yung bali 8 piraso yun na load side sa load, magkakaibang aircon yan, bali 4 na aircon nakalagay dyan. At dito nakatap yung ating CT sensor, nandyan. So ayun, dyan na dumaan sa taas yung mga cables natin, mga wirings. Malalaking wires ang ginamit natin dyan kasi nga yun ang design ng ating 16 kilowatts na day inverter para iwas tayo sa init. Parehas yun sa load side at saka sa grid side. Yun, check natin yung charge ng battery. Ayan, nasa 76 ang SOC. Medyo kumulimlim, humina. Ayun, nasa 2.4 lang. Kumulimlim na. Kung 6S2P doon sa string 2, 6 na nakaseries yun na solar panel, 550 watts at 2 tig-6, bali 12 pieces, tsaka natin pinarallel, kaya 6S2P or 6 series 2 parallel. At ang effect noon, bumaba yung ating voltahe dahil ang maximum voltage niyan ay nasa 500 volts DC. So na-maintain natin yon. At yung tumaas lang dyan yung amperahe, kaya ang naging DC MCB natin ay naging 32 amperes. So ayan, 32 amperes yan, dalawa. At ito naman ay remain, kasi hindi naman nagbago yung amperahe niyan. Tumaas lang yung voltahe sa string 1. At ito yung string 2 na 2P6S. Ito 2P6S din, kaya parehas na 32 amperes. At yun naman ay yung isolator. Ayan. So yan ang ating 3 strings na may kasamang DC SPD at 3 DC SPD yan or surge protection device at 3 din na DC MCB or direct current miniature circuit breakers. At gumamit tayo syempre ng 350 amperes na DC MCCB or direct current molded case circuit breaker. At nilagay natin dito sa malaking box. So dito natin in-isolate, kanina pinakita ko nito. Itong 18 ways natin na breaker box. Ayan, merong 4 na air condition tayo nilagay dyan. At CCTV, Wi-Fi, 2 CCTV. So yun lang. So itong dalawang ito mga ka-solar ay mga blocks lang yan, terminal blocks. Ayan. Kasi ito terminal blocks para sa
grid side, terminal blocks para sa load side, yung isang yon. So same lang naman yan. Ayan, oh. So at least protected. At eto, pumunta yan sa normal, at ito pumunta sa reserve power. At ito na yung mga output niyan, yung galing dito sa ilalim. Dahil itong mga to ay pumasok sa taas. So yan ang isolation natin ng load side para sa EPS, emergency power system. Wi-Fi logger o yung stick logger. So, para monitor natin online, para kahit nasa malayo tayo ay makikita natin yung production, yung solar production niya, at yung charge ng battery, kung kukuha sa grid makikita natin, at yung consumption o yung dun sa load side. So kung napapansin niyo mga ka-solar, halos nakatingala tayo dahil nga ito ang preferred ng may-ari, kasi para maiwasan ang pagpindot-pindot ng mga dadaan dito, kasi ito ay isang KTV bar. Ayan, at ito yung exit. So dito at least hindi nila maabot. Ayan, oh, wala silang chance na maabot yan. Ultimo yung connection ng mga battery. Ayan, battery, hindi nila maabot yan. Lalo na ito, hindi nila kaya abutin yan para pindutin, no? Ito lang may tendency, pero pwede namang ilock yan. Merong susi tayo dyan. So ang comment ko lang dito sa Lyodara, no, na battery, hindi niya na ibibigay yung signal kung ilan ang state of charge. Ngayon, ang ginawa natin, naka-use B tayo or battery. Makita ko. Ayan. Dahil nga hindi tama ang kanyang reading. In fact, yung mga state of charge na yan, pinantay ko na yan eh. Naka-top balance yan, para parehas na yan kanina. Pero habang nag-charge at discharge, bumababa. Ito, nasa 81%. Ito, 82.4 na. Ito, nasa 80.3. At ito, medyo malayo, 77. Or magsa-78 pa lang. So, medyo malayo. Pero kung ang gagawin natin ay lithium or percentage, ayan, tingnan natin yung charge ng battery. Ayan, madaya, no? Kasi naka 100% na ang nakalagay dito. Pero in fact, wala pa namang 100% yung mga charge ng battery. Kaya much better na ilagay na lang natin sa use B. Ayan. So ito kasi, itong 200 ampere hours na to na 51.2 nominal voltage ay wala ng DIP switches. Pero may communication cable na sa RS485 nakalagay, at saka yung CAN bus or CAN terminal or CAN port, merong lagayan dyan. Kaya lang wala na yung DIP switch. Unlike nung una. Yung unang batch nila, merong DIP switch. Monitor natin, ano. So yon, meron akong video doon kung paano i-parallel. Kaya lang ito, ang sabi ng supplier natin ay magsa-self-adapt na raw ang mga batteries. Ang problem, hindi nga niya nakukuha dito. So ang gagawin natin ay i-use B na lang natin para maging accurate yung battery voltage. So pagkaya niya nasa 54 volts. So dito nasa 53.9. So almost malapit na. Pero still konti pa rin yung difference. At ang solar panels niya ay 18 kilowatts. Maganda naman ang harvest niya kanina, umabot ng 14 kilowatts. So mataas na percentage na yon para sa solar production. At mabilis lang ma-charge itong mga to, kasi umaabot ng 45 amperes bawat isa.
Although naka-charge tayo ng 200 amperes. So, yung brinout namin kanina dito, may mga power pa rin naman yung mga nilagay natin, in-isolate natin na rooms na 4 na aircon. At yung kanilang video okay, NTV. Yung battery cable, nag-parallel na tayo. So, lumalabas nasa 70 mm squared yung para sa positive at ganoon din sa negative. Kasi medyo malayo na yan dito, kaya kailangan makompensate mo yung possible na voltage loss. At nang tamang-tama lang na umabot dun yung current papunta dun sa inverter. So, ipapakita ko sa inyo sa taas yung nilagay natin dyan na mga solar panels. Ito yung battery breaker, yung internal battery breaker ng positive 200 ampere hours at 200 ampere hours din yan. So, 3 strings tayo dyan dito. Ayan, tingnan natin yung bawat strings. Ayan, so may ina-harvest ang PB1 na 1.6 at PB2 3.5, PB3 3.5. Mas kukonti yung panel dito dahil nasa 9 pieces lang ito, at dito ay 12 pieces. So, para hindi tayo mag-over voltage, kasi naka-series and parallel connection ito, itong dalawa dito, naka 6S2P ang PB2 at saka 6S2P din sa PB3. Na ibig sabihin, 6 series and 2 parallel. At ito, naka 9 series and 1 parallel. Punta na tayo dun sa taas, titingnan natin yung arrangement. So ayun mga kasolar, maraming salamat sa panonood. At nakatapos na naman tayo ng isang 16 kilowatts na solar power system. Ito ay hybrid on-grid and off-grid, So 4 yung battery as mentioned. At usap tayo sa susunod na video. At ang inyong kasolar, si Solares.